Hello mga mare! Ang kwento ngayon ay tungkol sa napakatalinong bata, na inampon ng mag-asawa, na hirap na magkaanak. Halina kayo at panoorin natin ang buod ng pelikula. Sina Alec at Zoe Morrison, matagal nang nagsisikap na magkaroon ng sanggol ngayon, ang doktor ay nagsasabi sa kanila, nagpakita ng kanilang pagsusuri sa dugo, kaya mahirap ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Habang naglilibot sa foster home, nakita ni Zoe ang isang maliit na batang lalaki na may kakaibang pananamit, na nakangiti sa kanya. Si Mrs. Lang ay nagsasalita tungkol sa mga gawain ng mga bata sa paggawa, tinatanong niya kung ano ang kanilang ginagawa para sa ikabubuhay. At nalaman namin na pareho silang may-ari ng negosyo, nagmana si Alec ng isang kumpanya ng laruan mula sa kanyang ama. Si Zoe ay may maliit na tindahan ng libro para sa mga bata. Isang araw, may tao sa pinto, ito ang batang nakadamit ng formal, Ellie ang pangalan niya, at anak na nila ngayon. Ipinakita sa kanyang mga kamay ang isang bungkos ng mga papel, na nagsasabing matagumpay na natapos ang pag-aampon. Sa talaan ng oras na maaari lamang mga hulugan, nang gumawa ng magandang impresyon ang Morrison, at humihingi siya ng gatas at gustong magpalat mula sa mga cartons patungo sa CNN, ganap na naguguluhan sa kakaibang batang ito. Tinatawagan niya si Alex sa trabaho, natutulog si Ellie. Pag-uwi niya, sinabi ni Zoe na tinawagan niya si Mrs. Lang at nag-iwan ng mensahe, ngunit wala pang tumatawag sa kanya. Nagmaneho sila papunta sa bahay ni Lang, pero nang malaman na si Mrs. Lang, ay biglang nagkasakit. Ang kanyang assistant na si Jane ay sobrang nalilito at hindi talaga makatulong. Ang masasabi niya lang ay tapos na ang pag-check ng mga papeles at kakausapin niya ang kanyang amo sa sandaling gumaling siya. Walang choice ang mag-asawa kundi isama ang bata pauwi. Mukhang masama ang loob ni Alex sa biglaang pagbabago. Sinubukan ni Ellie na pasayahin sila sa isang kanta at hindi mapigilan ni Zoe na mapangiti sa hindi matinag na saya ng bata. Maya-maya ay tumingin siya sa loob ng maleta nito, at lahat iyon ay mga suit at kurbata. Ang batang lalaki ay 7 taong gulang, ngunit siya ay mukhang isang miniaturized sa panahon ng paglalakbay sa oras, kahit na ang kanyang bokabularyo ay kakaiba. Tulad ng nakikita nila kapag siya ay lumabas sa banyo, nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng tamang dental hygiene products. Nang pumunta siya sa aparador at kinuha ang War and Peace na title ng libro, iniisip ni Zoe na sobra iyon at binasahan niya ng isang kwentong bago matulog. Sa halip, pareho silang natutulog sa isang kumot sa sahig. Sa oras na magising sila, umalis na si Alec para magtrabaho, mas maaga kaysa karaniwan, ngunit siya ay wala talaga sa trabaho. Ang kanyang pagkakaroon ng hindi kasiyasiyang usapan tungkol sa kanyang utang, at ang posibilidad ng pagreremata sa kanyang sangla. Pagdating niya sa trabaho, ang mga bagay ay hindi mas maganda. Isang empleyado na nagngangalang Tom ang lumapit sa kanya para kausapin siya tungkol sa kanilang mga sahod. Nagtatrabaho siya sa pabrika, mula nang simulan ng ama ni Alec. Ang kumpanya 50 taon na ang nakakaraan. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya nababayaran. Isinisisi ni Alec ang lahat sa recession, at nangako na magiging maayos ang mga bagay. Ngunit habang tumatagal para makipag-usap sa ibang mga manggagawa, mukha siyang nag-aalala at nahihiya. Sa kanilang tahanan ay tinanong ni Ellie si Zoe tungkol sa isa sa mga pintuan sa bahay. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang silid tulugan at walang sino man ang maaaring pumasok doon marahil isang araw ngunit hindi ngayon. Namamasyal sila at may dumating na lalaking pulubi para makipag-usap. Hindi komportable si Zoe at sinubukang umalis ngunit persigido ang lalaki. Kinausap niya si Ellie tungkol sa mga engkanto na nakatira sa mga hardin na iyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at sinabing 15 ng Mayo, 2007, mukhang nabigla siya sa narinig, at gustong malaman kung paano niya nalaman tungkol sa araw na iyon. Matagal na daw siya nakatira sa lugar at nakita niya ang pamilya sa paligid. Sa bookstore, ipinakilala ni Zoe si Ellie sa kanyang ina, at natutuwa siya sa kaakit-akit na ugali ng maliit na magiliw na lalaki, ngunit pagkatapos ay tinawagan siya ni Alec na nagpapanik, at dapat na silang umalis. Kaagad na dumating sila sa pabrika, at nakitang umalis na ang mga manggagawa. Ipinaliwanag ni Alec ang nangyari, at nagreklamo tungkol sa kanyang kapalaran. Wala nang paraan para makipagkompetensya ang isang factory toy sa Giant. Ang kumpanya ay nalulunod sa utang, at ang kanyang ama ay mapapahiya na makita ang lahat ng kanyang itinayo sa loob ng maraming dekada, ay sinira ni Alex sa loob ng 2 taon. Pinutol sila ni Ellie para magreklamo na ang larwang helicopter lang ay pataas at pababa,
pinili ni Alec na huwag pansinin ang makabuluhang feedback na ito, upang magpatuloy sa paghihintay. Napaka-supportive ni Zoe hanggang sa malaman niya ang tungkol sa pagkakasangla. Hindi siya makapaniwalang na sa likuran niya ay nagawa niya iyon, at nalagay sa panganib ang kanilang tahanan ng ganoon lang. Sa susunod na araw, isang Mr. John Burns ang bumisita kay Alex sa trabaho. Gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa mga linya ng produkto sa recession. Nagsisimula ng maging mahal ang pamumuhunan sa mga lumang laruan. Nakiusap si Alex sa kanya na muling isaalang-alang at umapela sa kanilang pagkakaibigan, ngunit sinabi ni Burns na negosyo ito. Doom at gloom, napagtanto nila kung saan sila pupunta. Ito ay Legoland. Syempre dahil hindi mo makukuha ang lahat ng emosyonal na pagpapagaling na ito, nang walang ilang placement ng produkto na hindi pa rin lumalaban. Mula kay Alex, sinabi ni Ellie na makakasakay si Ellie mag-isa, ngunit ipinaalala ng bata sa kanya na 7 pa lang siya, at dapat ay may kasama siyang matanda. Itinuro ng kasosyo sa pagsakay, ni Alex na napakalaki niya, para sa kariton na iyon. Sabi niya, alam niya ngunit walang nakikinig sa kanya. Unti-unting nagbabago ang ugali sa araw na iyon, dahil masaya silang magkasama. Gusto pa nga ni Alex na may print ang sariling lisensya ng laruan na ikinaiinis ng empleyado. Sa pagpapalit at paghuhugas na may kasamang ice cream, si Zoe at Alex ay nagulat sa kanilang mga sarili. Sinabi pa ni Zoe na saglit na nakalimutan niya ang lahat tungkol sa ipinagbabawal na kwarto. Pauwi na, at nang akala nila ay tapos na si Ellie, ay may isa pang sorpresa para sa kanila. Ang roller skating ay isa sa mga unang bagay na ginawa nila ng magkasama. Noong una silang nagkita at kung paano nila muling likhain ang sandaling iyon, kumpiyansa na hindi siya nawala ang kanyang kakayahan. Parang ibang tao si Alex, at walang makakapagsabi na ngayong umaga lang, ay ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa isang walang laman na balon, kahit na ang katotohanan, ay nakakasagabal sa kanyang naisip, na mga kasanayan sa skating, matatawa na lang siya sa sarili niya, at e-enjoy ang moment kasama ang asawa. Sa gabi, sa likod ng bawal na pinto, ay buo pa rin ang kanyang kwarto. Tinanong ni Ellie kung ano ang nangyari 2 taon na ang nakalilipas. Pauwi sila mula sa isang soccer match, at nagkaroon ng isang kakilakilabot na aksidente. Isang kotse ang nakasagasa kay Samuel. Mula noon, hindi na naging gaya ng dati, sina Zoe at Alex. Si Alex ay nakikinig sa kanya mula sa hagdanan, at narinig niya, sinasabi nito na kasalanan niya ang lahat. Dinala nila si Ellie upang bisitahin ang libingan ni Samuel, at lumuluha si Alex. Sabi niya mayroong isang malaking butas ang kanyang puso na parang imposibleng gumaling. Sa bahay, sa ilang mga tawag sa telepono, sina Ellie at Alex ay may isang presentation, upang ihatid kahit na ang matandang Tom, ay sumang-ayon na sumali sa kanilang mga pagsisikap. Hindi matatakot ng isang panel ng mga matatandang lalaki na nakapormal na damit, ang matapang na batang ito, na humihingi ng paumanhin para sa pagkawala ni Alex, ipinakilala ni Ellie ang kanyang sarili bilang kanyang kinatawan. Sinabi ni John Burns na mayroon siyang pantalon na mas matanda kaysa kay Ellie, na tumutugon na maaaring masyadong maraming impormasyon. Pagkatapos ay pumasok si Tom dala ang bagong produkto. Ito ay mystery box na naglalaman ng 5 magkakaibang mga laruan. Nang tanungin siya ni Burns kung alin, sinabi ni Ellie na hindi na iyon masasagot, o hindi na ito magiging isang misteryong kahon. Ngunit paano malalaman ng mga customer kung ano ang kanilang binibili? Ang isa ay sinagot ng isa sa kanyang mga kasamahan, hindi malalaman ng mga customer dahil iyon ang kanilang binibili sa misteryo mismo. Isang Japanese na lalaki ang nag-order kaagad at sumunod ang iba. Mukhang hindi pa rin kumbinsido si Burns pero ayaw niyang mahuli. Gusto ng lahat ang mystery box. Iyon ay tinatawag na isang pagdiriwang at silang tatlo ay tumatalon-talon ng literal. Ang misteryong kahon ay isang napakalaking hit sa bawat tindahan. Ang mga bata ay nababaliw dito. Ang pinakamagandang bagay para kay Alex ay kailangan lang niyang gumawa ng mga kahon at punan ang mga ito ng lumang laruan na walang may gusto noon. Walang katulad sa isang matalinong pakete, ito ay tunay na isang maligayang Pasko sa Morrisons ngayong gabi. Si Mr. Potts ay nakaligaw na, at si Alex ay natutuwa sa pagsusumikap na hulaan ang kanyang presensya kasama si Ellie. Paalis na si Potts, ay binibigyan siya ni Zoe ng pera. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit sinabi niya na siya ay isang maliit na lalaki ng isang tao noon. Ang mga bagay ay lumala, maaaring ang kanyang sariling anak na lalaki na nakatira sa mga lansangan. Bago matulog,
Tinanong ni Ellie si Zoe kung naniniwala ba siya sa mga anghel, sinabi niya sa kanya na masarap isipin na may nagbabantay sa iyo. Hindi siya nagbibigay ng diretsyong sagot ngunit iyon ay dahil marami siyang iniisip. Bibigyan niya ng regalo si Alex, hindi niya nahulaan ang isang pagsubok sa pagbubuntis. Umaga na siya ng Pasko, tuwang-tuwa silang sabihin kay Ellie ang tungkol sa sanggol, siya namang tawag ni Jane mula sa Lane Home, na sinasabing mabuti na si Mrs. lang ngayon, at may apurahang bagay na dapat nilang pag-usapan. Ang mga papel na pinagtawanan nila ni Jane ay tumutukoy sa isang bata na hindi kailanman umiral. Sa itaas na palapag, lahat ng baging ni Alex, sa higa ni Ellie ay isang sobre, kahit ang litrato niya na may Lego driving license ay wala na doon. Ngayon ay nakikita na ni Zoe kung ano ang nangyari, si Ellie ay hindi tunay na bata, at hindi rin si Mr. Potts. Sa kanyang liham, pinasalamatan sila ni Ellie sa kanilang kabaitan at hilingin sa kanila ang isang masayang buhay. May konting spoiler pa nga sa kanila babae yon. At ito na ang wakas.